Alright, part 2 video mga kasimanwa sa dakarang ginkasang bypass operation sa panamagay ni kasimanwa nga bilyan bayba. Ade. Ano ba ya? Ano yung ano? May bas money? Amo na sarap. Amo na ano? Money. Pila na tol? May isip pa bitol? $15 500 pieces. 15 pieces 500 pieces. tapos 500 100 pieces. Sir Artis 5 sa may ano natin nga mark money, the rest is unmark budol natin. Ang certificate yan, papel. Are? Sir papel. Pakita ka gagawin. Oh. Pa-compare, i-compare. kaina sa aking interview sa suspect ay ano na ginapaniwala mo ba ito so may nagamit ko dati ko sultiro ay ginako na nakakon na nakagamit din ako imamo pero sa akin Kaya si Sue, may nagkaroon sa para makapagpuso hindi pa check lang. Kasi Kagawan. Ang aton nga ano, mark money ariyo. Ang VL 900/520. Ano sir? Ngapa yung mark? Oo. The rest is budol ne. Tapos the rest, yung iba niyo, ang 400, ang unmarked natin nga real money. Unmarked real money. Ayun. Then, wala lang, Nay? Okay, tapos. Kaya bisa ano ne? Yung motor mo? Oo, pag dire sa bulay. O sige, hindi lang na ipag ano. Ang mga file.
Sa pouch, no? Pila ka bilog? Apat. Glenn, ginadako po ikaw sa sala kapag posisyon sa ginapatihan, illegal nga droga. Ikaw may kinamatarong sa gipos. Ang tanan mo nga gihambal, pwede maging batok or paborki mo. Siyan man yung sigado sa Pilipinas. Ikaw may kinamatarong man sa pagkuha sa abogado, kag kung hindi ikaw makasarang, ang gobyerno magataoki mo. Kag ikaw may kinamatarong man sa pagkuha sa imo doktor, hindi mo masarangan, ang gobyerno magataoki mo. Tindihan mo na ako. Sir Glenn, reaction mo Sir Glenn, imo daya na recover, imo ra sir. Bukon Wag kita ko itang pa na. kwarta ag dayang sachets gara. Nahan ito. Ha? Bisan sa kwarta, bisan ni piso kina ang bulsa wat suot. Hindi. So bukod imo, Bukod akong dayang items pagid bukon man. bukod akong bulsa. Unahan ninyo. Kaya na sa pag-interview. Okay, so man ko pag pamalibad ni kasamanwang Glenn sa day kadang mga recovered mga kasamanwa ay anak karon yung hugot nga ginapamalibaran, no? Apesar nga sa kaina sa aton nga primero nga interview ako man mo karang nagagamit imo before, no? Tapos eskwela pa imo sa Iloilo. Pero ro dahil karang nga pagbuso ay suno ka na wa ka na nakaragi na himua mga kasimanwa. So pasado ya sa drug and non-drug evidence tarpaulin o mga recovered niya mga kasimanwa, no? So tanan dahay kapay dagom sa laboratory test para nga ma-verify gid kung daya baga ay mga drugs, especially rong dahil karang mga naka-plastic sa siya mga kasimanwa. Today again joint operation aton nga Provincial Drug Enforcement Unit, aton nga taga Provincial Drug Enforcement Agency or PDEA ag Ibahay Municipal Police Station mga kasimanwa. Paano ra Sir Glenn nakaabot sa imong busa kon bukod imo raya? Pero hindi so panguta na karon na makuan eh. Itoy. Yan umpisa pa kainang agahon ang bulsa wat kuod bisan piso. Tapos may daya ko ta. Tapos pagabot oras nga ging search kita karahan may mga sugod ang kwarta yung atong bulsa. Wa gid sugod imo nga rin puso. Wa Miskin din kwarta. Rusulo man lang sugod sang bulsa, yabi ang Apat na, apat lighter. kabilog, no? Yardi sa Yabi sa motor ag ang lighter. Ito yung kahitang. Pero kahitang nga ron bukod tayo. Bukod at ako dito. Ano pala? Pero may ideya ikaw kay ina sa initial tang istorya, may ideya ikaw nga daya ay shabu. May daya nagagamit ikaw before sa nimo kay ina. Pero ro baligya ayo bukon ana, wat ikaw gabaligya. Okay. sumpon ko na boss. Ha? Sumpon ko lang. Supon lang. Ito, bibig ko na sa. Tabas. Sige, sige. Sagwa kita. Okay. Para kita sa gua mahugat. Kami na lang lahat, sir. Sige, kami na lang lahat. Yan na lang ko, no? Para maliwanag? Oo. Para makuha na yung hangin. Police Major Jerome Manahan.
Sabay na lang kita man. Nung cellphone, pang-record. May interview kita kay Police Major Manahan mga kasimanwa kung nano ang background sa daya karang kita sa bypass operation mga kasimanwa. Okay sir, magandang umaga. Live tayo ngayon sa mga stations ng media rito sa Aklan. Ano? Background sir, hingi kami ng konting background. Paano ho natin na nakasa itong bypass operation? Ano po yung mga naging previous na monitoring natin sa suspect subject na to sir? Go ahead po. Yes sir, unang-una sa lahat sir, gusto kong bumati sa ating lahat ng magandang hapon. Opo. Actually, this operation is stemmed from reports from concerned citizens Opo. about this person allegedly engaging in selling and using illegal drugs. And then we validated said reports and we found out that the report was true. So, yun nga po, ikinasa po natin itong buy-bust operation na to against dito kay Glenn. At positibo po natin siyang nabilhan ng isang sachet ng may lamang hinihinalang shabu. At sa pagpapatuloy po, sa pagdating ng DOJ representative natin kanina, at nagpatuloy yung body search. May nakuha pa rin tayong additional na 4 pa na sachet na nakalagay sa isang pouch, white na pouch, ano. At ganun din po, hinihinala ring mga shabu ito, ang laman itong mga sachet na ito. Sir, matagal yung naging monitoring natin dito. Sir, around 3 weeks yung monitoring na kinandak natin dito sa suspect natin, ano. In fact, yung mga personnel natin talagang nagpunta talaga dito sa area to check and to verify the veracity of the reports, ano. At yun nga po, at ngayong araw naging successful yung ating ikinandak na buy-bust operation. Ano street level siya to sir? So, sir, we can consider him as SLI po. SLI, yun. Yes, yes sir. Magkano sir yung buy-bust money natin? Yung buy-bust money sir is amounting to 8,000 pesos. 8,000 pesos. Our initial recovery, yung buy-bust item po natin is estimate natin po dyan nasa 1.5 grams, ano? Malaki-laki, parang hindi pa nadurog sir. Yes, yes, yes sir. And May value sir, estimated Ano yun? yung estimated value, street value? yung street value niyan sir, siguro aabutin sir. Yung 1.5 grams ay aabutin ng mga 12,000 pesos. Okay, malaki-laki rin ano. Kasi yung prevailing or yung street price sa ngayon, yung umiiral, ito naman po ay depende sa lugar, 8,000 ano per gram. So yun po. So kung 1.5 grams, Tapos 5. 12,000 siya. Saan ang gagaling? That is for the buy-bust item alone. Okay, wala pa kasama Wala pa yung po hindi recovery. pa kasama yung na-recover natin na suspected shabu pa din during search, during body search. So we will determine that kapag na ipadala po natin sa ating forensic unit for chemistry analysis. Saan ang gagaling sir yung kwan niya, yung supply? Supply. Well, yung previous na mga operation din po natin, yung talagang illegal drugs, these are coming from outside Aklan, outside the province. At yung possibilities po pwedeng nanggaling sa Luzon, sa Metro Manila, outside po, outside Aklan. Is it possible na connected po ito sa mga nauna nating naaresto po? Well, we will check that sir, ano, kung mayroong connection yung itong suspect na nahuli natin ngayong araw na to sa mga previous natin na mga nahuli. Since yung monitoring po natin, no, ano po yung parokyano nitong subject person? Sino po yung mga customer kumbaga? Sir, according to our monitoring, yun talagang binebentahan niya, no? Binibigyan niya ng illegal drugs na ito. Yung medyo kakilala na niya. Kasi sa sunod-sunod nating operasyon nitong mga nakaraang buwan at nung maging nakalipas na taon, medyo naging matatalino na rin sila
hindi na rin sila basta-basta nagbibenta kung sino-sino lang. So, So, dapat trusted lang, no? trusted at yung kilala rin talaga nila. So may posibilidad na dito lang sa palibot sa barangay na Paligid, ito, mayroon din siyang binibintahan dito. Yes, sir. Tama po yan. Ano? And not only dito po sa barangay, it extends to the whole municipality of Ibahay and adjoining municipalities pa. Pwede itong sa Tangalan and Nabas. Yung pong medyo malalapit na bayan. And according sa kanya, no, sa sinabi niya kanina, inamin naman niya, no, na gumagamit din siya. Gumagamit din siya. And ang sinasabi niya, mga kasama niya rin sa trabaho, yung kasama niya sa sessions nila. No? Ibig sabihin, sir, dito sa bahay niya mismo? May Yes, parking sir. ba? Yes, sir. That is according to him. Na dito mismo, dito sa isang kwarto dito sa bahay niya, dito sila pat session. Paano kaya yun, sir? May mga bata pala siya dito. Yun nga po ang ikinakabahala natin, ano, sapagkat mayroong mga kabataan, minors pa, nakasama dito sa bahay. And yun nga po yung sa previous nating mga sinasabi dati, dapat yung guardians, yung parents talaga yung number one na tutulong or matulungan na makaiwas itong mga kabataan na ito sa mga katulad na ganito, mga illegal na droga. Sir, any reaction kasi during kanina sa body search after pong makarecover ng 4 na dagdag na hinihinalang illegal na droga, sabi niya po hindi daw po sa kanya. Any reaction po sa Well, sir, inyong part? alam naman natin yun, that is his allegation. Ano? Allegation niya lang yon. At kailangan ng i-prove niya yon, no? sa korte. But as far as we are concerned, as far as our operation is concerned, nakita naman po natin, ito ay documented ng body-worn cameras natin or alternative recording devices at meron ding mga witnesses, presence ng witnesses. As kayo rin po, andito rin kayo kanina. And we all witnessed na nakuha talaga sa kanyang possession yung additional pa na 4 sachet of suspected shabu. Sir, may sabi niyo kanina may mga bata na dito nagpa-bat session. Paano yung magiging sitwasyon ng mga bata? Kasi yung nanay, nalaman po namin na OFW po pala. So anong magiging setup? Mag-middle po ba dito ang ating DSWD? Ano? Well, actually sir, we have already referred yung mga minors kanina. Actually, isa lang yung nakita natin kanina, ano, na bata, ano. Refer na po natin sa WCPD ng Ibahay Municipal Police Station. And yung proper disposition po nito ibibigay po natin sa WCPD. Yung i-recoveries kanina, sir, magiging daan ba yun na halimbawa mabigyan siya ng pagkakataon na maka-avail ng plea bargaining? Well, sir, it will depend. Depende kung gaano ka bigat o kadami yung once na lumabas po yung resulta ng yung chemistry examination. Depende po. No? Depende po kung ano rin At saka another pa section pag halimbawa kasi umami naman siya kanina although matagal na daw pag na drug test ito siya pag nag-positive another section din ng Yes, sir, for the use of illegal drugs. Ano po ito, sir? Bagong tawag po dito? Bagong monitor natin? Newly identified. Newly Yes, identified. sir. Newly identified po itong suspect natin and wala naman tayong report or record na previously na nag-surrender siya. Or parang halimbawa sa mga uplantokhang po dati wala po. Wala po, so Surrendering far. Wala po. Okay, kanina sir yung pagdating nyo dito, kasi sabi niya natutulog siya eh. Walang resistance sir yung pag-aresto sa kanya kanina. Una. So far sir, very smooth yung naging start. Until now, wala naman po tayong nakikitang problema sa pagsisimula ng ating operation. And that we are thankful kasi cooperative rin naman siya. kahit dinideny niya, sir, ano? Deny lang. Kaya may na-sense niyo naman, sir, na willing naman siya magkipagtulungan if ever na po kinakailangan para din naman sa kanya. Yes, sir. Yun naman po ang kailangan din, ano. Pag-cooperate na lang siya. Sige. Sir, once again, this is a joint operation ng Ibahay, PDEO, at saka Yes, sir. PDEA. This is a joint operation po ng ang ating Aklan Provincial Drug Enforcement Unit. Kasama po natin yung PDEA Aklan Provincial Office at ang ating pong Ibahay Municipal Police Station. Sir, idagdag ko na lang po yung kasi
busy po ang lahat ngayon. Malapit na po election. Ano po yung monitoring natin sa mga ganito, sa illegal na droga dito sa probinsya po? Well, sir, before I answer the question, sir, yung the illegal drug environment in Aklan is, generally manageable, no? Hindi naman siya talagang napakalala. Although we have monitoring ng mga personalities na engaging in illegal drugs, but kayang-kaya po ng kapulisan yan, kasama po ang ating PIDEA, no? And pertaining naman doon sa question mo, sir, yes, kakatapos lang po nung mahal na araw, naging busy rin yung ating mga kapulisan dito sa Aklan, no? At ngayon lang paparating itong eleksyon natin, busy rin at halos karamihan din sa ating mga kapulisan ay madideploy. But we are continuously monitoring, no, individuals or personalities na posibleng may link or may ginagawang illegal, particularly dito po sa illegal drugs, and we will not stop kahit na mayroon tayong deployment, kung mayroon tayong mga big events, much more po na dapat tayong maging masigasig, pagdating dito sa ating operasyon, particular dito sa illegal na droga. Paano po kayong mga entry at exit point, lalong-lalo na po sa illegal, ng pagpasok nitong illegal na droga? Kasi sinasabi niyo naman po, manageable naman po ang illegal drugs dito sa Aklan. Yes, sir. All concerned government agencies, nagtutulungan po ang PNP, ang ating Coast Guard, ang ating PIDEA, and all other concerned government agencies. Minomonitor po natin yan. Yung entry points, yung mga ports natin, lalong-lalo na yung pinaka main entry point talaga natin dito from Luzon is yung itong Katiklan Port. So minomonitor po natin lahat yan. And yun nga po, sabi nga nila, we will exert our diligent efforts to ensure na hindi na po mas lumala pa, no, itong sitwasyon ng illegal na droga dito sa probinsya. Sige. Disposition, sir, sa subject na to? Sir, after dito, ipapamedical muna natin siya. And then, definitely, subject natin siya sa drug test. And then, along with the recovered pieces of evidence natin, isa-subject natin for laboratory examination to identify yung presence po nung shabu. And we will see po, probably tomorrow, mai-inquest po siya. Ayan, sige. Sir Manahan, maraming salamat. Congratulations, sir. Salamat po. Magandang araw sa ating